beloved, Boss Mike, Cervera. Harry Roque na andun. Ayan po mga kababayan, alam nyo naman kaibigan natin tong nag-i-interview po dito kay Panelo. Panelo, banatan mo nga. Kita nyo po itong interview. Pakinggan nyo maigi mga kababayan kung bakit pati tong si Panelo gigil na rito kay Roque. Si Secretary Roque, Harry Roque na andun. Pinagtatawanan ka na lang, Roque. Alam mo, ikaw lang kung pwedeng bumanat ng Kita nyo mga kababayan ko? Ha? Pinagtatawanan na lang si Roque ng mga kanyang kakampi. Pakinggan nyo maigi kung paano pagtawanan si Roque. si Secretary Roque, Harry Roque na andun. Alam mo, ikaw lang kung pwedeng bumanat ng ganyan na ilulusot ng mabihan. O siya nga, pinipilit niya yung sarili niya doon sa Anong masasabi mo nga sa sitwasyon ni Secretary Ang Roque? problema sa kanya, masyado siya kasi madaldal eh. He creates his own problem. Oh, okay. Like, yung demanda sa kanya, di ba, dinidemanda siya. Tapos nagkaroon ng congressional hearing. Kung paano yung congressional hearing, sa kadadaldal niya, nasasabit siya. Like, he denies na siya ang owner dun sa Baguio ba yun? Yung Yes, renta. yes. Pero lumalabas sa mga kwento niya, siya nga ang may-ari. Siya ang may-ari. Tapos, i-deny niya, lawyer daw siya, hindi raw siya lawyer ganito. Pero lumalabas sa mga dokumento, lawyer nga siya. Kita nyo mga kababayan ko? Di ba? Ayan, Roque, kita mo yung mga kasama mo, nilalaglag ka na. Hindi ka ba nahihiya niyan? Yung mga DDS, paniniwalaan nyo pa si Roqueng bakla. Aba, mga kababayan ko, bakla naman talaga kung matapang yan at kung lalaki yan, di ba, dapat hinaharap niya yung mga kaso niya rito. Ganun yung totoong lalaki. Yung bang handa siya kahit na anong laban kung alam niyang tama siya. Parang si Dilima, sabi ko nga noon. Ngayon po, hindi naman kaila sa inyo. Si Panelo, di po ba't kaalyado niya to? Isang panig, isang kampo lang ang pinapanigan nilang dalawa. Pero etong si Panelo, na mas malapit kay Digunyo, mga kababayan, kita niyo yung sinasabi, baka nga ibukupan niya yan Baka may mas malalaman pa tayo rito. Panoorin pa natin, mga kababayan, baka meron pa sa dulo. Kaya sabi ko, kung ano raw may papayo ko, umuwi siya rito. Harapin niya, abogado naman siya. Hindi porket inakusahan ka, totoo. Hindi pagtanggal mo sarili mo. Bumalik ka na para na totoong lalaki. Nako! Di ba? Face it like a man. Nako! Baka Face it like a man, sabing ganon, mga kababayan. Harapin mo ng ikaw masabi na ikaw ay lalaki. Nang masabi ikaw ay lalaki, harapin mo! Ganon, mga kababayan. Okay, wala ka ng silbi. Maniwala ka sa akin. Tandaan mo ito. Ikaw na lang ang sumisiksik ng sarili mo diyan sa kampo ni Digunyo. Pagkaisipin mo tong sasabihin ko, inuulit ko. Hindi mo ba natatandaan kung bakit hindi ka nila ginawang abogado ni Digong kahit man lang assistant ni Kopman? Di ba? Di ka nagtaka nun? Ayaw nila? Bakit kaya? Sipin mo yan. Eto pa, yung pang isang pinakamalapit kay Digong. Etong sino? Si Panelo. Di ba alam naman ninyo, malapit talaga ito kay Digong. Mga kababayan, laging nasa tabi. Di ba sino ho laging nasa tabi? Si Roque ba o si Panelo? Si Panelo. Mga kababayan, kita mo sinasabi siya na mismo ang nagsasabi na umuwi ka't harapin mo yung iyong kaso. Kaso, wala fake news vlogger napunta si Akla, yun na nga. tulungan ko pa siya. Di ba? Kasi tayo naman, kay kalaban, kay kaibigan, basta mali, ang mali. Tama. Tama naman yung pagkamali, mali. Pero Panelo, si Digong maraming mali. Pero kinakampihan mo si Digong
Di ba, Panelo? Oh. Tayo palagi sa tama. Oh, okay. Pero may ang chismis noon eh. Ikaw ang naglagay sa kanya na spokesperson doon. Nung Hindi. Ang para- ang alam ko, istorya doon, Oo. kailangan namin ng kagaya niya sana. Madaldal, ano, kasi pandemic eh. Oo. Oh. Pero ang nangyari doon, I think, parang 2 months after na nag-take over. Kasi, di ba siya muna? Tapos, ako nag-take over. Oo. Buwisit siya kanya sa PRD. Madaldal nga masyado eh. Uy, nakita mo yon, narinig mo? Pati pala si Digong nabibwisit sa'yo, Roque. Ayan o, binuko ka o. Ayan, narinig po ninyo? Sabi pati si Digong nabibwisit daw eh. Wala ka palang silbi talaga. So ikaw, dahil ikaw para na lang parot na kung ano na lang marinig, makasira, makabanat dito kay Pangulong Bongbong Marcos, hinahayaan ka lang ni Sara. Pero ang totoo mga kababayan pala, pati si Digong gigil na rin sa kanya. Visit ba? Visit! Pakinggan nyo. Ayan na. Dahil, kasi pandemic eh. Oh. Pero ang nangyari doon, I think, parang 2 months after na nag-take over. Kasi, di ba siya muna? Tapos, ako nag-take over. Buwisit siya kanya sa PRD. Madaldal nga masyado eh. Kita mo na, visit sa'yo si Digong? Ayan sabi ni Panelo, Roque, Kaya alam mo, talagang tama kami rito eh. Pinagsisiksikan mo na lang talaga yung sarili mo sa kampo ni Digong kahit sinusuka ka na. Ano po? Ha? Sinusuka na pala itong si Roque talaga. Oo. Dahil hindi naman pala talaga itong si Roque ay gusto ni Digonyo. Tapos, dahil kailangan namin ng isang madaldal, kinuha siya. Kaya lang, after 2 months, tawag sa akin si Presidente, sabi niya, pwede mo programa ka na? Hindi ako kontento. Kaya nagprograma ako eh. Parang ako pa rin nagpapaliwanag ng lahat. Kasi nga, Kita nyo mga kababayan ko, yun naman pala. Matindi no, mga kababayan ko, no? Dismayado pala si Digong kay Roque. Kaya ngayon, wag na ho tayong magtaka kung bakit itong si Roque ay hindi kinuhang abogado kahit na bida-bida. Bidang-bida siya sa sarili niya na magaling, marunong. At talagang accredited pa raw siya na abogado ng ICC, di po ba? Pero mga kababayan, ang pinagtataka natin, bakit nga hindi ho kinuha? Kasi wala palang bilib. Maging si Digong, walang bilib dito kay Roque. Kalay. ang naging problema niya, yung isang issue, sa halip na matapos, nanganganak. Nako. Dumadami pa, ha? Kasi kadadaldal niya. Yan ang naging problema niya. So ano na Pero rin siya? alam mo, gaya ng sinasabi ko, the presumption of innocence applies to everyone. It applies to him. So, come home. Face them in court. You're a lawyer. Tama nga naman. Umuwi ka raw. Harapin mo sila. Harapin mo abogado ka naman daw eh. Kaya wala, no? Takot. Bakit kaya natatakot? Ano isipin nyo? Sige nga po, pagalingan ng sagot. Pahusayan ng sagot, Bakit po si Roque ay hindi makaharap, makasagot, at maipagtanggol yung sarili dito sa mga inaakusa sa kanya? Aber? Palupitan ng sagot, mga kababayan, Ano ang inyong opinyon, pananaw, kung bakit itong si Roque ay hindi makaharap, makasagot, at hindi makalaban ng harapan kung hindi puro salitaan? Sige nga mga kababayan ko. Tuloy. Yun ang ano mo sa kanya, advice mo sa kanya, ha? For that matter, yan ang advice ko sa lahat. Oo. Well, if they have a lawyer as good as you, as articulate and charmingly, feistily charming, madadali natin yan, di ba? Ito naman si paring Jojo, bolero din. Pare, ibas kaya kita din eh. Uy, kaibigan nating matalik to, si Jojo, Oo, si Jojo Aliar, kaibigan nating matalik to eh.
Ibas kaya natin, ano? Ang galing mambola eh. Pati si Panelo nadadala eh, no? Matindi. Oo. Oo, sige na. Pagbigyan na natin, kumpare naman natin yan eh. Ay, kaya lang, Hindi, lagi wala rin naman problema. Kung matalo, bibisitahin ko naman sila. Oo nga naman, ano? Di ba? Oo nga naman. Oo nga naman eh. Pag natalo eh, pwede naman palang bisitahin ni Panelo eh. Para bang inaasar ka pa, oh. Roque, oh. Sabi ni, ni Panelo, kapag natalo ka raw sa kaso, bibisitahin ka daw neto. Kasi no bail, yung human trafficking na kaso niya, yun na nga, ano? Oo, paano na itsura? Pero papabor pa rin naman sa kanya. Biruin mo, gabi-gabi, tumutuwad ka. Di ba? Uy, Roque, papabor sa iyo yung. Kapag ka ikay nakulong, gabi-gabi, tumutuwad ka. Di ba mga kababayan? So yan, mga kababayan, pinagtatawanan lang ni paring Jojo tsaka ni Panelo itong dalawa na itong si Roque. kwentuhan na lang, o kwentuhan at kantahan na lang. Yun. Mga kababayan. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.